Daanin na lang natin sa pagandahan. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. In the name of Jesus, salamat po sa napakalaking pribilehyo at pagkakataon na ipinagkaloob ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Tayo po ay sandaling manalangin muna. Hallelujah, Lord. In the name of Jesus. Ama, maraming pong salamat sa pangalan mo po, Panginoong Jesus. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat, O Diyos, sa umagang ito, Panginoon. Ama, salamat po sa pagdaloy na iyong Espiritu, Diyos, sa aming kalagitnaan. At patuloy po hiling at dalangin, siya po yung magbukas sa aming mga puso sa larangan ng iyong mga salita. Ama, tunay nga pong may kakulangan ang iyong lingkod upang ito ay maibahagi, subalit ang banal na Espiritu mo po, Panginoon, ang magpupuno nito. Ama, salamat po sa iyo po ang pinakamataas sa papuri, kaluwalhatian at karangalan sa pangalan mo po, Panginoong Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Ito po yung ikaapat ng wika ng ating Panginoong Hesus doon po sa krus ng Kalbaryo. At narinig po natin yung una, ikalwa at ikatlong word ng ating Panginoon. At alam po naman natin, ito po'y lagi nating ginugunita, taon-taon. Ano po? Wala pong hindi makakapagsabi na hindi po natin ito nagugunita. Ito pong pangyayaring ito, hindi po lamang ito isang kasaysayan na tulad po ng ating nababasa sa mga aklat na ating natutunghayan. Ito po yung pinakadakilang kasaysayan na naganap sa sanlibutan. Minsan lang po itong naganap at hindi na mauulit. Amen. At purihin po ang Panginoon. Mga Kristiyano man o hindi Kristiyano, ito po ay nakatatak sa puso ng bawat isa. Amen. Purihin po ang Panginoon. At ito po yung ikaapat na wika na winika po ng ating Panginoong Hesus doon po sa krus ng Kalbaryo. Doon po sa aklat ng ating pong Panginoong Hesus sa Ebanghelyo na sinulat ni Apostol Mateo, doon po sa kapitulo 27 verse 46. Ang sabi po dito sa Ingles, about 3 in the afternoon, Jesus cried out in a loud voice, Eli, Eli, lema sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? Po ang pagkabasa ng kanyang salita. Kung atin po itong matutunghayan at atin pong bubulayin, ang sabi po dito ng ating Panginoong Hesus, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Kung atin po itong lilimihin sa atin pong kaisipan, ito po ay isang malakas na tinig na sumisigaw ang ating Panginoong Hesus na may pagluha. Nagtatanong siya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? At kung atin po itong nanamnamin sa ating sariling pakiramdam, mararamdaman po natin ito ng kawalang pag-asa. Mararamdaman po natin ito na walang pagtitiwala sa ating Diyos doon sa langit. Amen. Na bakit niya pinabayaan ang kanyang bugtong na anak na mangyayari ang mga pangyayaring yon. Na kung atin pong lilimiin sa tindi po ng sikat ng araw at katanghalian tapat, na ang atin pong Panginoong Hesus noong mga panahon ngayon, siya po ay nasa katawan tao. Na siya po ay matindi yung kanyang pagdadalamhati dahil habang ay naglalakad, dala-dala po niya yung krus na kanyang pagpapakuan. Bilang tao, meron po siyang emosyon. Bilang tao, meron po siyang pusong nasasaktan. Bilang tao, meron po siyang pakiramdam sa kanyang pisikal na katawan lupa. Na habang siya po ay naglalakad, siya'y hinahagupit. At habang siya po'y hinahagupit, siya po ay inaalimura. At kung atin pong lilimiin, yung pong mga tao na nilikha ng Diyos, nakalarawan ng Diyos, ay siya po ang mga tao na nag-aalimura sa ating Panginoong Hesus. Na kung atin pong lilimiin sa oras na iyon, yung mga tao na sabi nga po'y kilala ang ating Panginoon Diyos. Yung mga tao na nakakaalam ng kautusan ni Moises. Yung mga tao na ang sabi, malapit na malapit sa Diyos.
Sila po yung mga taong nagsigawan at sila po yung mga tao na nagpapapako sa krus sa ating Panginoong Hesus. At kung atin pong lilimiin, ang mga taong iyon po ay mga religious group. Mauunawaan pa po siguro nga natin kung ang mga taong iyon ay pangkaraniwang tao na walang kaalaman patungkol sa Diyos. Pero yun pong mga tao ngayon, yun yung mga taong magaling sa kautusan na ipinahayag ang kautusan ng Diyos. Bilang tao sa oras na yon, ang atin pong Panginoong Hesus nakakaramdam ng hirap, nakakaramdam ng sakit ng kalooban. Pero hindi po naman ibig sabihin na ang kanyang sigaw na yon ay sigaw ng kalungkutan, sigaw ng hindi pagtatagumpay, kundi ayon po ay isang sigaw ng katagumpayan sa krus ng Kalbaryo na kung saan ay natupad po niya ang layunin ng Diyos Ama sa langit kung bakit siya ibinigay dito sa lupa. Amen? Purihin po ang Panginoon. Ito po ay word of acceptance in the name of Jesus. At pinamagatan ko po ito ng shout of victory at the cross. Sigaw ng katagumpayan sa cross. Amen? Purihin po ang Panginoon. Dahil nakita po natin sa kanya pong pagsigaw, ando doon po yung katagumpayan na kanya pong naibigay sa ating Diyos Ama. Kung atin pong babasahin ay yung pong kanyang prayer doon po sa Garden of Gethsemane. Ang sabi po niya doon, Diyos ko, aking Ama, nawa o sana, sabi niya doon, sana ilayo mo sa akin ang paghihirap na ito. Subalit, hindi ang aking kalooban, kundi ang iyong kalooban. Makikita po natin sa kanya pong panalangin, natupad po ang kalooban ng Ama para po sa layunin ng Diyos sa sanlibutan. Kung bakit ang ating Panginoong Hesus ay nadanas ng hirap at sakit. Doon po makikita po natin yung unang sigaw ng katagumpayan ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, obedience to God. Obeying the will of God. Nakita po natin yung pagtugon ng ating Panginoong Hesus. Siya po ay Diyos. Alam po natin na ang Espiritu ng Diyos ay nasa Kanya. Alam po natin at alam din niya na sa bawat sitwasyon na nangyayari sa Kanya, alam po niya dahil ito po ay naganap na at na-prophecy po ito sa aklat ng Propeta Isaias. Alam po na Panginoong Hesus habang siya'y nananalangin ang mangyayari sa Kanya. Pero siya po'y nanatiling anak ng Diyos. Siya po ay sumunod sa kalooban ng Diyos dahil siya ay anak ng Diyos. Ang sabi po roon, doon po sa John chapter 6 verse 38, sapagkat naparito ako mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban ng aking Amang nagsugo sa akin. Amen? Obedience to God. Obeying the will of God. At natupad po ang layunin ng Diyos sa buhay ng ating Panginoong Hesus. Ang pangalawa pong sigaw ng katagumpayan ng ating Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo ay freedom from sin. Kalayaan po sa mga kasalanan. Knowing God and acknowledging His action. Makikita po natin at kailangan po na talagang tanggapin ng tao na siya ay makasalanan. Amen? Freedom from sin. Makikita po natin dito po sa mga talatang ito. Kung ito po ay binasa natin mula sa simula, ayon pong handog na haimbuhay ng Diyos Ama sa langit na ibinigay sa atin, nakabayubay doon sa krus ng Kalbaryo dahil po sa kasalanan ng mga taong pinili rin ng ating Diyos Ama na mabuhay dito sa sanlibutan. Nasa panahon po ngayon na tila ba ang pakiramdam ng Panginoong Hesus ay nakatalikod ang mukha ng Diyos Ama sa Kanya dahil sa hirap ng Kanyang naranasan sa krus ng Kalbaryo. Subalit kailangang matupad ang layunin ng Diyos upang makalaya ang bawat isa na tatanggap at mananampalataya sa ating Panginoong Hesus sa kanilang mga kasalanan. Atin pong makikita na ang Panginoong Hesus ang siya pong naging handog
Dahil hindi po naging kasampatan sa Diyos Ama sa langit ang mga handog ng mga tao nung unang panahon ni Moises, na maghandog ng mga hayop. Hindi rin po yun naging kasampatan at hindi po yun naging kaluguran sa Diyos. Kaya nais po ng Panginoon na ating Ama sa langit na mismong ang kanyang bugtong na anak ibigay sa kanyang mga anak na pinili, sa kanyang mga anak na nilikha niya at hiningihan niya na kalarawan niya. Amen? Purihin po ang Diyos. Ang sabi po diyan, knowing God and acknowledging His action. Sa atin pong panahon sa ngayon, habang tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos, nawa po ay maalaala po natin ang ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Nawa po ay atin pong magguni-gunita yung hirap, ay yung pagod, ay yung habang siya ay hinahampas, ay yung laman niya ay nadadala ng panghampas sa Kanya. Nawa po ay maalaala natin habang tayo'y nakaupo na nakikinig na ang Panginoong Hesus na nagbuwis ng buhay para tayo'y palayain sa ating mga kasalanan. Amen? Sabi po doon sa Romans chapter 3 verse 25, isinugo si Kristo sa mundo para ialay ang kanyang buhay, nang sa ganon mawala ang galit ng Diyos sa atin. Amen? Purihin po ang Diyos. At sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang ating mga kasalanan. Kung sasampalataya tayo sa Kanya, ginawa iyon ng Diyos para ipakita na matuwid siya. Nung una'y nagtimpi siya at pinalampas ang mga kasalanang ginawa ng mga tao kahit na dapat sana'y pinarusahan na sila. Amen. 2,000 taon na po na mahigit ang nakakaraan. At hanggang ngayon, atin pong inaalaala ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Ngayon po, angkinin po natin na kapag tayo po ay tumanggap at nanampalataya, ang atin pong kasalanan ay pinalaya ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Amen. We are free in Jesus. Pinalaya na po tayo sa kaparusahan. Lamang, huwag po nating ulit-ulitin ang ating ginagawang kasalanan. Dahil ang Panginoong Hesus minsan sa krus ng Kalbaryo at hindi na muli siyang mamamatay. Minsan lang po tayong pinatawad at patatawarin. Kaya huwag po nating ulit-ulitin ang ating mga ginagawang kasalanan. Dahil ang Diyos na napakabuti at ang Diyos na mapagmahal, darating ang araw, siya ang hukom na Diyos na huhukuman ang makasalanan. Amen. Ang patatlo po, makikita po natin dito, yung pong redemption. Restoring the relationship to God through salvation. Amen. Kung nakita po natin yung pong padalawa na atin pong binasa, yung pong padalawa, yung pong freedom of sin, na tila po ba isang kaluluwa na sumisigaw doon sa impyerno dahil sa kanyang kasalanan. Dito po, makita po natin doon sa patatlo, redemption, yung pong katubusan ng ating Panginoong Hesus. Restoring the relationship to God through salvation. Amen? Mababasa po natin yon doon po sa Book of Romans, chapter 3, verse 24. Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos sa atin, itinurin niya tayong matuwid sa pamamagitan ni Kristo Hesus na siyang tumubos sa atin. Ito'y regalo ng Diyos. Amen? Makikita po natin yung pong ikatlong sigaw na may pagluha sa katagumpayan ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, yung pong pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Amen? Tayo po ay pinalaya at tayo po ay pinatawad. At ngayon po, tayo po ay nakatanggap ng kaligtasan mula po sa katubusan sa ating Panginoong Hesus. Sa oras pong ito, limi-limiin po natin, dili-dilihin po natin yung pong ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Bakit siya'y namatay?
sa krus ng Kalbaryo. Dahil po sa atin, tayo po ay nilikha ng Diyos na kanyang kawangis at kanyang kalarawan. At tayo pong mga tao ang magtatapos ng misyon ng ating Panginoong Hesus dito po sa sanlibutan. Ibahagi ang salita ng Diyos, ipangaral ang salita ng kaligtasan, puniin ang langit ng mga taong ligtas at nananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Amen? At lagi po nating aalalahanin ang regalo po ng Diyos sa atin ay ang kanyang pag-ibig. Ang sabi po doon sa John 3:16, sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan, kanyang ibinigay ang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Tanggapin po natin ang regalong pag-ibig ng ating Diyos Ama sa langit sa pamamagitan ng kaligtasan na nagmula sa ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Amen. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. O purihin ka, aming Diyos. Ama, maraming pong salamat, O Diyos, sa krus ng Kalbaryo, na minsan pa, Panginoon, ipinadama mo po sa amin ang tunay na pag-ibig mo, O Diyos. Salamat po sa kaligtasan. Salamat po sa restoration, Panginoon, at sa redemption na iyo pong ipinagkaloob sa bawat isa. Ama, narito po kami. Kami po ay sumasamba, nagpapasalamat sa amin pong kaligtasan na aming natamo sa pamamagitan ng krus ng Kalbaryo. Salamat po sa iyo po ang pinakamataas na papuri, kaluwalhatian at karangalan sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. One more clap offering unto the Lord. Alam niyo, napakabuti ng Diyos sapagkat yung dalawang salita ay ating narinig. The very striking word with regard to the families. The first word delivered by our Pastor Aurelia. Kaya habang buhay ang ating mga magulang ay alagaan, i-bless natin, at may kalakip na pangako yun. Naalala ko po yung isang naging attendance namin no sa Los Baños. Ang bahay nila ay nasa Riles. Nasa Riles ng tren. Meron siyang anak na dalaga na sabihin ng dahil inaalagaan niya ang kanyang ina at isang kapatid, para bang naiwanan na siya ng kalendaryo. In other words, nagkakaedad. Pero hindi siya naghihinayang na yung oportunidad na alagaan ng kanyang ina. Alam nyo, ang Diyos ay nagbalik ng reward sa kanya. Siya po ay nangangatulong sa Sirka. Ang kanyang employer ay isang German. Naging matapat siyang katulong. Nangatulong siya dahil kailangan ng kanyang ina. At dumating ang sandali, pag kami nagkakasalubog, dumadalo yun eh. Sabi ko, Mila, kamusta ka na? Okay naman po. Masaya ako. Malalim ang aming sharing at alam niya na nakita niya na nagkakaedad. Pero sabi niya, ang buhay ko'y para na sa aking magulang. Pero alam niyo, lahat ng ginagawa natin ay iniipon ng Diyos yun. At ito yung himala. Yung kanyang kinakatulungan, yung kanyang employer na German, ay nagbakasyon yung kapatid mula po Germany, dun sa Sirka. Nakita siya, isang matandang binata. To cut the story, nagustuhan siya dahil mahusay alagaan yung kapatid. And to cut the story, pinakasalan, nagkaasawa, na ngayon ay nakatira na sa abroad. Ang ibig sabihin, ang Diyos ay hindi nakakalimot sa mabubuti mong ginagawa. Kaya anuman sakripisyo ng isang anak sa magulang, nag-iipon ka na ng bantong mamahalin. At pagdating ng araw, ito'y iririgalo sa iyo ng Diyos at sasabihin niya, hindi ka nagkulang. Amen? Amen po ba? Kaya napakabuti. Ang ikalawang salita, ito ay bilang paalala sa atin. Pahalaga natin yung kaligtasan.
Dahil hindi po tubig ang pinantubos sa atin. Ang redemption power of Christ through His blood, even His life itself. Kaya minsan tayo magtatanong, masyadong ang kapit ng mga tao sa kaligtasan ay hindi minamahal. Para bang ang pinantubos sa Kanya ay isa ng salita. At kung lalalim po ang ating pong kaugnayan sa Panginoon, hindi ka papayag na hindi mo mahalin ang Diyos at gantihan siya dahil ang pinantubos sa iyo ay ang buhay mismo ng Panginoon. Amen po? Kaya, the redemption power of Christ is a big reminder to all of us. The third and fourth word, speaking about the family relationship, and the fourth word is speaking about God's relationship to humanity and the people to God. Alagaan natin. Lagi nating isipin, salamat Panginoon ako'y naligtas dahil sa iyo. Kaya aalagaan ko ito. Magiging masigasig ako sa kaligtasan, palalaguin ko sarili ko. Maglilingkod ako sa iyo, sapagkat ikaw ang unang nagbigay ng buhay. Amen? Amen po ba? Huwag natin titipirin ng Diyos. Sapagkat imagine, hindi tayo tinipid ng Panginoon. Kung ikaw'y nasasaktan, una siya nasaktan sa iyo. Kung ikaw ay para bang magbubuwis na ng buhay, una siya nagbuwis ng buhay. Kaya ang ikatlo at ikaapat sa salita ay paalala na una siyang nagsakripisyo upang ikaw ay maligtas. Mahalin natin yun. Ingatan natin. Sabihin mo sa tabi mo, mahalaga ang kaligtasan mo sa Kanya. Dahil buhay ang pinantubo sa iyo. Sa isang salita para tayo nabilanggo. Nasanla ang ating buhay. Nagkaroon ng great separation between God and man. Na ano ba ang solusyon? Maraming tao gumawa ng mabuti para maibalik ang broken relationship. Maraming gumagawa ng mabuti, tumutulong sa kapwa, pero it is not the answer. Isa sa natutunan ko po when I take the subject biblical psychology, what is the problem? That is the solution. Sa John chapter 3, verse 14 and 15, before verse 16, there is a beautiful verse. Ang sabi doon sa 14 and 15, kung paanong itinaas ang ahas sa panahon sa ilang ni Moses, ganun din itataas ang anak ng tao. Ano ang relasyon nun? Sapagkat habang naglalakbay sila Moses, may nadaanan silang disyerto. Lugar na maraming namamatay sa tuka ng ahas. At ang sabi ng Diyos, kuhanin mo ang tungkod ni Aaron, ilagay mo ang isang ahas at itaas mo. At mula noon, wala na pong namatay sa kagat ng ahas. Kaya ngayon, ang simbolo ng medisina ay isang tungkod na may ahas sa dulo. Because the Bible says, I am the God who heals you. Amen? Yun ay simbolo. Pero pagdating ng verse 16, mas pinaganda. Hindi ahas ang itinaas, kundi ang anak ng Diyos. Much, much powerful and greater than the serpent na itinaas sa verse 14 and 15. Amen? Basahin natin yan. Kung paanong itaas mo uli, 14. At kung paanong itinaas ni Moses ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangan itaas ang anak ng tao. Bakit? Minsan pinupiloso po ng marami. Tao si Kristo? Yes, sapagkat ang may problema tao, dapat ang maitaas ang pantubos tao. Amen po ba? Hello? Para bang sa sanlaan, meron kang alahas, isinanla mo ng 20,000, papayag ba ang sanlaan at tubusin mo ng 15,000? Pagtutubuan ka pa. Are you with me? So, ang ibig sabihin, tatapatan mo yung halaga ng pagkakasanla ng isang alahas. At higit pa doon. Isinanla mo ng 20, ang tubos 25. Ganyan tinubos ng Panginoon tayo. Nagkatawan tao siya para tubusin ang tao. Tao kasi ang may problema, tao nagkasala, talo ang tao ang nahiwalay sa Diyos.
Kaya ang ginawa ng Ama, ginawan tao ang Panginoong Hesus upang tubusin ang tao sa kanyang kasalanan. Amen? Na dapat tayo. And the last thing na nakita ko doon sa word ni Pastora Iday, kung bakit pinabayaan siya. Ama, Ama, Diyos ko, ba't mo ko pinabayaan? Why? Dahil natupad ang pangako na ang lahat ng kasalanan ng mundo ay idinagan sa ating Panginoon Kristo. Hindi matitigan ng Ama ang kanyang anak na kailangan niyang pabayaan at papako sa krus. Napakabilis niyang iligtas yun. Pwede siya magpadala ng anghel para iligtas, pero hindi pwede. Dahil kailangan magdanak ng dugo at mamatay si Jesus. Pero ang katuparan, muli siyang binuhay ng Ama sa langit. Natupad. Amen? Kaya bilang tayo ay mga tinubos, balik-balikan natin. Salamat, Panginoon, sa katubusan. Amen. Tayo manalangin. Diyos na makapangyarihan, salamat sa iyong bugtong na anak. Naunawaan po namin ikatlo, ikaapat sa salita. Mamahalin po namin ang aming magulang, mamahalin namin ang aming kaligtasan na tinubos ng sarili mong dugo at buhay. Salamat, inihahandog ko sa iyo ang mga pamilya at ang mga kongregasyon na naligtas dahil sa iyo. Ikaw ang aming tagapagligtas. Mamahalin namin ang kaligtasan ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.